Hi everyone! Good day, welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ngayon guys ay nag-ayos-ayos pala ako and tinanggal ko yung mga nandito sa edge ng ating greenhouse kasi na-overwater sila, so nilipat ko sila dito banda. Ayan, so dyan ko muna sila guys para matuyuan sila ng soil. Yan, mas maganda kasi kung nandito sila kasi maganda talaga tingnan, pahaba doon na pare-parehas yung pot na nakasabit dyan. Pero sa ngayon, yan lang muna yung tinira ko, yung ating mga string of hearts. Ayan, nagpo-propagate ako ng string of hearts kasi ang haba na niya. So, ganyan yung ginawa ko guys. Ayan, naglagay lang ako ng isang pot sa ilalim and then papadikit ko yung ano niya dyan, yung napakahaba niyang mga nakahang. Tapos, pagdikit na yan guys, ay puputulin ko na lang yan siya. Yan. Para hindi na ako mahirapan. So, ganyan yung ginagawa ko sa kanya. And sayang din kasi, napakahaba na niya. So, yung iba, sumasayad na kasi guys. So, parang yung iba namamatay kapag nakasayad na siya sa lupa. So, ayan, eto, nag-start na din siyang lumago. Itong ating variegated string of hearts. So, hindi pa to ganito kadami nung nilagay natin dito. So, nabili ko lang to ng 3 for 100. Ayan. So, 3 pot yung binili ko. Yan. 3 for 100 siya. And ngayon, meron nang nakahang dyan, guys. So, yan. Meron pa ako nitong isang pot na sa ROS. Yan. Ito, guys, ROS naman to. Kasi ito naman ay laging nauulanan dito banda sa side na to. Kaya nga yung iba ng kasama nila dito ay tinanggal ko kasi overwater na yung mga ellen natin. At Mendoza, ayan. Pero yung dalawang pot ko dito, yan, ito yung isang propagation ko ng Marinade. Ayan siya guys. Hindi ko siya dito tinatanggal. Okay naman siya. Hindi siya napapano. And stress pa din siya kahit na lagi silang naulan na-stress. Ayan. Yan guys, mga cuttings ko na lang yan. And naglagay ako dyan ng mga leaves na mga pinopropagate ko. Sana mabuhay. So, mayroong nagmamashi yung mga ayan. May mashi yung leaves na pinopropagate ko. Pero, merong yung iba na babies na guys, Parang baby na siya talaga, Ayan, lumalaki na. So, ito naman yung mga pinugot-pugot ko. Kasi ito yung mga kinuhanan ko ng cuttings nung gumawa tayo ng DIY planter na Mendoza yung nilagay ko. Ayan. So, marami tayong leaves na pinopropagate dyan. Ayan, sana mapuno yan guys. So, dumadami na din yan. So, pasok tayo guys sa greenhouse kasi ngayon ay uminit ngayon. So, kahapon kasi nung nagtanim tayo ng bago nating na-unbox na succulents ay umuulan. So, pakatanim ko doon sa kanila guys, nilagay ko sila ngayon sa area kung saan makaka-receive sila ng morning sun. Kaya naman ipapakita ko sa inyo. Ganon guys yung ginagawa ko sa kanila pagkatapos ko silang itanim. So, pasok tayo. Ayan guys. So, dito, nag-ayos ako kahapon and nilagay ko pala dito guys yung mga natin, mga lovely rose kasi napapansin ko nga parang lumiliit na yung rosette niya kasi ang dami nang tumuto yung leaves. Kahit na dinidiligan ko siya ay marami pa rin tumuto yung leaves sa kanya. So kapag nilalagay ko siya sa nauulanan, tumataba yung leaves niya at lumalago siya. Kaya naisipan ko na lang ulit na ilabas siya. Yan, yung ating mga lovely rose. So, nilabas ko na din yung propagation ko ng Purple Delight para maulanan at para tumaba. So, yan sila dito guys. And nilabas ko din yung mga square pots natin. So, nilabas ko na yung mother plant ng aking Biltana. Ayun siya guys, Ayan. So, yan yung mother plant ng ating Biltana. Nilabas ko na kasi lumiliit kasi siya guys. Ang liliit ng mga babies niya. So, parang napansin ko may namamatay kasi nga hindi ko siya madilig palagi. So, si Biltana kasi ay mahilig din siya sa water. Kaya naman, nilabas ko na lang siya dito sa labas para lumago siya. So, hahayaan ko na yan guys kumapal. Hindi na ako magkakat ng Biltana kasi napakarami ko ng Biltana. Ayan. So, dito naman guys, ito yung ayos niya ng pagkaayos ko. Ayan, dito ko nilagay yung mga Medusa's hair natin. Binalik ko. Yan. And yung natin may nasira guys. Ayan
yung red ives natin na malaki. So, kinat ko siya kasi nabubulok yung top niya na crown rat. Yan. So, ayan guys. Nandito yung ating lola. Ayan o. Nakaka-receive siya ng morning sun. So, mga, ano ngayon? 6 a.m. in the morning. Ayan siya. O, diba? Ayan siya. Naarawan siya dito banda. Yan. 6 a.m. pa lang naman guys. Kaya, yan pa lang yung ma-receive nila na sunlight. Tapos, ito, si Bainese, yung free sa atin ni ma'am. Tapos, ito naman, yung isa nating free. Ang laki-laki niya. Tapos, yung ating Tinkerbell, syempre. And yung bluebird natin ay hindi pa nakaka-receive ng sunlight. So, kahapon, nakapag-decide ako, natanggalin ko na lang guys yung ibang, nag-yellow na leaves kasi para makahinga yung ilalim niya guys. Ayan o, para magkaroon ng bakante yung ilalim niya. Kasi, buti na lang guys na naisipan ko siyang tanggalin. Kasi kanina pagkatanggal ko nung mga yellow leaves niya, may mga mealybug siya dun guys sa nakasiksik dun sa, mga dahon na mga yellow. So, nagtira lang ako guys ng konti. Ayan, tira ako ng konti para dyan siya iinom habang wala pa siyang roots. So, mamaya makaka-receive na siya dito ng sunlight kapag mga, na siguro, mga 8. Kapag tumaas-taas na ng konti pa yung araw. So, ngayon kasi ay 6 a.m. pa lang. Kaya, hindi pa sila masyadong maarawan dito lahat. So, doon pa lang guys yung natatamaan ng morning sun. And dito, parang nakadirect kasi dito. Yan. Walang harang dito kasi banda. Yan, nakadirect dito yung sunlight kay Lola. Ayan, sinadya ko talaga guys para makareceive siya ng morning sun. And ayan, dito mamaya makaka-receive na to sila ng morning sun. Ayan, makaka-receive na to sila ng sunlight. So, siguro gagawin ko para maka-receive na siya ng pagpapalitin ko siguro itong ating isa. Tapos yan, si Bainese siguro guys. Yan, or ito na lang. Ito. Yun ilalagay ko dito muna. And mamaya guys, ang gagawin ko ay anuhin ko sila. Titingnan ko sila and ilalagay ko sila sa shaded area lang. Yung bright shaded area para hindi sila masunburn kasi syempre galing sila sa box. So, kapag yan na initan ng afternoon sun ay masasunburn yan. So, sinasanay ko lang sila. After ko silang itanim, yan, kinabukasan ay pinapainitan ko talaga sila ng morning sun para, ilagay ko nga muna dito. Yan, para makatanggap siya ng araw ng umaga. Ayan. Yan, para hindi pa masyadong masakit yung init. Yan, mainitan. So, yung isa natin guys ay ito, Ayan, so hindi pa ako makapag-decide kung ika-cut ko ba siya or kasi na tumaas-taas na yung leaves niya guys ayan nung nahanginan na siya. And iniisip ko na gusto ko makita yung flower ni Flapjack. Ayan, para nahinayang ako guys. Gusto kong tingnan yung flower niya. Pero nandun pa rin yung iniisip ko na gusto ko siyang ikat para magkaroon na siya ng babies. Habang nagpo-produce siya ng roots, magkakaroon din siya, magpo-produce na din siya ng babies. So, excited ako na maparami ko itong si Flapjack ko ulit. So, hindi ko na to guys ilalagay dun sa laging nababasa kasi yung Flapjack ko na ganyan, laging nababasa yun, nabulok yung mga leaves niya. Kasi ulan ng ulan kasi dito, so lagi siyang nababasa. Nabulok yung mga leaves niya. As in, parang nabulok. Nabulok, lumambot talaga. Ayan. So, ito, nagulat lang ako kahapon kasi nung dumating siya, ganyan na yung itsura niya. Ayan, no? Ayan. Ang laki-laki pa naman niya, guys. So, sayang. So, siguro, guys, ikakat ko na lang siguro siya. Tapos, ito, i-air dry natin and ko sa soil para i-air dry ko siya, and then pagkatapos kung i-air dry, itatanim ko siya sa panibagong itatanim ko siya para
baka sakaling magtuloy or magkaroon din ng baby, 'di ba? So ayan, gagawin ko, i-cut ko na lang siya ngayon, guys, habang wala pa siyang roots and ma-air dry na din siya. Ayan yung ating gunting, guys, and lalagyan ko siya ng alcohol. Yan, para masanitize natin siya. Ayan. So, ang dumi na ng ano ko, guys, ng gunting ko. Yung mga dagta ng mga nakakat natin. Ayan, ginamit ko kasi to, guys, sa ng saging. Ayan, na ganyan siya. Oh. Tapos nandun lang to sa soil mix na ginagamit ko, nakapatong. Ayan, so siguro dito natin siya, guys, ikakat. Sige na nga, ikat na natin. So 1, 2, 3, go. Ayan siya. Ayan, guys. So ito, air dry natin para pwede natin tong itanim kapag na dry na yung kanyang sugat na kinatan natin. Itatanim ko siya. Baka magkaroon din siya ng baby. So itatry natin, guys. So ngayon, nahayaan ko muna siya dito. So mamaya naman titingnan ko sila para makita natin kung mainitan ba sila dito, kasi alam ko kapag tanghali itong banda na to ay mainit talaga. So dahil nga hindi pa to siya sanay, kasi syempre kakarating lang niya at nagaling siya sa box, so gagawin ko ay ilalagay ko muna siya siguro doon banda sa area na yon. So mayroon tayong vacant dyan kasi nag-ayos nga ako. So dito ko siya, guys, banda ilalagay mamaya, kasi dito may net dito banda sa na to. So ibababa ko na lang yung net kasi tinaas ko ngayon, kaya na sila dyan, guys. So nainitan sila ng morning sun. Ayan, tinaas ko yung net nila sa taas. Ayan, kasi napaka kahapon, napaka kulimlim, tapos umulan. Uminit siya, tapos biglang umulan na naman yung hapon. Ang grabe, ang lakas-lakas ng ulan, guys. Bahang-baha dito. Sobrang lakas. Habang nagtatanim tayo, ang lakas ng ulan. So, mainit siya, tapos bigla lang yung ulan, guys. Kaya, ayun. So, mamaya dyan ko sila ilalagay para hindi sila ma-sunburn. So, ililipat ko sila ng area. Yan. Si Tinkerbell. Ayan. Ayan siya. So, hindi na masyadong makita yung nila kasi nasikatan na sila, guys, ng araw. Ayan. So, yun lang muna, guys, yung natin dito sa ating mga succulents. So, pinugot na natin yung ating variegated flapjack. Ayan. Gandang-ganda pa naman ako sa kanya. And, painitan muna natin yung ating mga bagong succulents na itanim. So, that's all for today's video, guys, and I hope you enjoy watching. At kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, Marjan's Garden, like and share. Also, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. And ayan, maraming salamat kay Ma'am Mercy sa napakagandang free na to. Ang laki-laki. Ayan. Bye-bye, guys!